Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Sa taong 2036 mula nang nagsimula ang pandemya ng T-virus ay nawasak ang malaking parte ng mundo. Sa London kung nasaan ang researcher ng university na si Jade Wesker ay binati sa video call ng maligayang kaarawan ang anak niyang si Bea kasama ang partner niyang si Arjun. Kinabukasan ay nag-iwan si Jade sa daan ng isang sugatang kuneho upang magpuntahan roon ang grupo ng mga bingi at bulag na zombie na infected ng T-virus na tinatawag na ang mga Zero. Ngunit nadismaya si Jade na mapansing walang naging matalino o leader sa grupo ng mga Zero at biglang nasugatan ng babae ang kamay niya. Mabilis na naamoy ng mga bulag na zombie ang dugo sa sugat ni Jade at mabilis na hinabol siya ng mga nilalang. Pero nagawang makapunta ni Jade sa mga flamethrower ng camp niya at agad na sinunog ng babae ang lahat ng Zero na sumusugod sa kanya. Subalit biglang lumabas sa ilalim ng camp ni Jade ang isang dambuhalang caterpillar na halimaw. Nagmadaling nagtago si Jade mula sa nilalang ngunit nahanap pa rin siya nito at hinampas sa kalapit na kotse. Pero ang grupo ng mga survivor scavenger ay pinagbabaril ang higanteng caterpillar at agad na bumagsak ang nilalang. Pagkatapos ay napansin ng tatlo ang marka ni Jade sa kamay at nalaman nilang survivor pala siya mula sa New Raccoon City kung saan unang kumalat ang virus. Pagsapit ng gabi ay nagising si Jade na nasa Brighton Freehold kung nasaan ang kuta ng mga scavenger survivor ng London at pinagaling ang mga pinsala niya sa katawan ng lalaking si Tate. Pinaliwanag ng lalaki kay Jade na nakakalabas lang sila ng Freehold gamit ang helicopter nila dahil sa daan-daang mga zombie na nag-aabang sa labas. Subalit dahil napag-alaman ni Tate na isa palang most wanted si Jade ay pinapunta niya roon ang Umbrella Corp upang makapasok sila sa teritoryo ng kumpanya. Ilang saglit ay pinalibutan ng napakaraming security service agents ng Umbrella Corp ang buong Freehold at pagbaba ni Baxter sa gusali ay walang awa niyang binaril si Tate. Pagkatapos ay pinagbabaril ng mga Umbrella agents ang mga survivor ng Brighton Freehold at si Jade ay nagmadaling tumakas ng lugar. Ngunit nang na-corner si Jade ni na Baxter ay napilitan siyang tumalon sa harap ng Freehold at nang hinabol siya ng mga zombie ay nagtago siya sa isang sulok. Pero biglang lumabas ng Freehold ang isang lalaki sakay ng truck at si Jade ay matapang na kinalaban ang ilang Zero hanggang makasakay siya sa bubong ng sasakyan. Nang nakalayo na sila ay tinutukan si Jade ng baril ng lalaki subalit biglang inatake ang dalawa ng napakaraming Zero hanggang sa malamon ang lalaki ng mga nilalang at si Jade ay napilitang i-drive ang truck palayo ng lugar. Makalipas ang ilang oras ay nakarating si Jade ng Dover, England na binabantayan na ng Umbrella Security Service agents. Pagkatapos ay pinuntahan ni Jade ang bahay ng kaibigan niyang si Barry pero ang asawa lang nitong si Melinda ang nandoon. Nakiusap naman si Jade kay Melinda na makihiram ng tablet nila upang matawagan si Arjun at kinuwento niya sa kasintahan ang mga nangyari sa kanya. Pero sinabihan si Jade ni Arjun na magtungo sa Calais, France kung nasaan ang headquarter ng Brotherhood dahil maaaring maprotektahan siya ng mga ito laban sa Umbrella Corp. Ngunit biglang nakarinig si Jade ng malakas na kalabog sa banyo at nakita niya roon si Barry na nakagapos at naging zombie na pala. Nang natanong ni Jade kay Melinda kung may kilalang tao ba si Barry na makakatulong sa kanyang makalayo ng Dover ay nasabi ng ginang na posibleng nasa pocketbook ng asawa ang impormasyong yun subalit nasa bulsa niya ito. Napilitan naman si Jade na kunin sa bulsa ni Barry ang pocketbook ngunit nakawala sa gapos ang Zero at inatake nito si Melinda. Pero agad na sinaksak ni Jade ang zombie ng bakal sa ulo na kinagalit sa kanya ni Melinda. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Kalaunan pag-alis sa bahay ni Jade ay pumasok roon si Baxter dahil nakita ng drone nila na nanggaling roon ang babae. Agad na sinabi naman ni Melinda kay Baxter ang mga nalalaman niya tungkol kay Jade. Sa sunod na eksena ay nagtungo si Jade sa isang tavern at nakiusap siya sa kaibigan ni Barry na si Caron na tulungan siyang makapunta sa Calais, France na hindi madidetect ng Umbrella. Ngunit nasabi ni Caron na kailangan munang mabayaran ni Jade ang malaking utang sa kanya ni Barry bago siya nito tulungan. Naisipan naman ni Jade na magbigay ng alak sa isang lalaki upang makuha ang token pass nito. Sa New Raccoon City sa taong 2022, ang scientist ng Umbrella Corporation na si Al Wesker ay pinagmaneho ang mga surrogate na anak niyang sina Jade at Billy Wesker papunta sa bahay na binigay sa kanila ng Umbrella Corp. Kalaunan ay kinuhaan ni Al si Billy ng regular na blood sample pero si Jade ay kusang kumuha ng blood sample sa sarili at binigay ito sa ama.
Ngunit pagpasok ni Al sa laboratory niya ay in-inject niya sa sarili ang dugo. Kinaumagahan ang Joy na isang gamot sa depresyon na nilikha ni Al para sa Umbrella Corp ay nalaman niyang planong ibenta ng kumpanya sa lahat ng tao kahit pa nagkaroon nito ng negatibong resulta nakaraan na labis na ipinangamba niya. Isang araw si Billy na kakagaling lang sa Nuracon High School ay inaya ni Al na sabay silang kakain sa cafeteria ng trabaho niya mamaya. Hindi nagtagal pagpunta ni Billy sa Umbrella Corp headquarter ng Nuracon City ay nakita niya sa loob na nag-e-eksperimento pala ng mga rabbit ang mga scientist ng kumpanya. Pagsapit ng gabi ay pinakiusapan ni Billy si Jade na tulungan siyang masiwalat sa publiko ang mga rabbit sa gusali ng Umbrella Corp. Dahil taliwas ito sa inanunsyo nilang hindi sila nag-e-eksperimento ng mga hayop. Habang natutulog naman si Al ay kinuha ni Jade ang cellphone at access card ng ama at kalaunan ay palihim na pumasok sa gusali ang magkapatid. Pagdating nila sa laboratory kung nasaan ang mga pinag-e-eksperimentohang mga hayop ay kinuhaan ni Billy ng mga litrato ang mga ito. Si Jade naman ay napanood sa computer ni Al ang footage na pinapakita ang isang security guard na binabaril ang mga empleyado ng laboratory sa Tijuana, Mexico. Ilang saglit ay nabuksan ni Billy ang isang high-tech na cage kung saan nakakulong ang isang naagnas na Doberman dog at mabilis na tumakbo ang magkapatid palayo sa aso. Ngunit dahil nag-alarm ang buong headquarter ay nag-lock ang pinto ng gusali at hindi makalabas ang dalawa. Pagkatapos ay biglang nakagat si Billy ng Doberman at agad na pinalo ito ni Jade ng fire extinguisher hanggang sa matapos ito. Agad na tinayo naman ni Jade si Billy at pagtingin niya sa sugat ng kapatid sa balikat ay lumapit sa kanila si Al at tinalian niya ang sugat ng anak. Pagkatapos ay nagmadaling sinabihan ni Al ang dalawa na dumaan sa likod ng headquarter at sinira niya ang CCTV system ng gusali bago ipahid sa katawan ng dugo ng Doberman. Hindi nagtagal ay nakapasok ng headquarter ang mga security agents na pinadala ng Umbrella Corp na kasama ang CEO na si Evelyn. Nagdahilan naman si Al kay Evelyn na nahack ang system nila at nakatakas sa cage ang aso ngunit tila nagdududa ang CEO sa dahilan niya. Maya-maya ay pinuntahan ni Al ang mga anak sa bahay at nalaman niya sa dalawa na plano pala nilang iligtas ang mga hayop sa laboratory. Ngunit pinaliwanag ni Al sa mga anak na hindi nila maaaring sabihin kahit kanino ang nangyari at hindi nila madadala si Billy sa ospital. Sapagkat kapag nalaman ng Umbrella ang nangyari ay maaaresto sila dahil sa pag-trespassing at pagwasak ng pasilidad nila kaya't doon na lang gagamutin ni Al si Billy. Kalaunan pagbalik ni Al sa laboratory niya ay biglang nagkumbulsyon ang kaliwang kamay niya at agad na nag-inject siya ng dugo ni Billy upang tumigil ang panginginig ng kamay. Samantala si Jade ay inalam sa internet ang tungkol sa laboratory ng Umbrella sa Tijuana ngunit nakablock ang website na nagbubunyag ng tungkol sa nangyari rito. Sa sunod na araw pagpasok ni Jade sa eskwela ay nagpatulong siya sa sikat na hacker ng school nila na si Simon upang ma-access ang website ng Umbrella Truth. Ngunit laking gulat nilang malaman ritong ang mga scientist ng Tijuana ay nilalamon ng isa't isa matapos kumalat ang virus. Ilang saglit ay tinawagan ni Jade ang admin ng website na si Angel Rubio na isa palang reporter na nag-iimbestiga sa Umbrella Laboratory sa Tijuana. Binunyag ni Angel na matapos makagat ng hayop ng laboratory ang isang scientist ay nagwala ito at nakapatay ng 9 na tao. Nabanggit naman ni Jade kay Angel ang tungkol sa kilala niyang nakagat rin ng infected. Pero nang tinawag si Jade ng teacher niya ay nagulat si Angel na malamang Wesker pala ang apelyido ng dalagita. Sa taong 2036, pagdating ni Jade sa daungan kasama ang iba pang iligal na babiyahe sa barko ay bigla silang pinagbabaril ng mga drone ng Umbrella Corp. Patuloy na tumakbo si Jade palayo sa mga drone at nang nakakita siya sa daan ng isang batang naiwanan ng mga magulang ay agad na sinama niya ito sa pagtago sa isang sulok. Kalaunan pag-alis ng mga drone ay lumapit kina Jade ang mga magulang ng bata na sina Mark at Enya. Pinaliwanag ng mag-asawa na plano nilang mag-smuggle ng mga mamahaling mga alak papuntang Calais upang makasurvive. Pero napagkasunduan ng tatlo na ibabayad nila ang mga kagamitan na meron sila upang makadaan ng Channel Tunnel at makapunta ng Calais, France. Maya-maya pagdating ng grupo sa entrance ng tunnel ay nagbayad sila sa leader ng mga alahas pati na ang truck ni Jade upang makasakay sa van ng mga ito. Kalaunan ay nakarating sina Baxter sa lugar at nalaman niyang nagpatulong sa leader si Jade nang nakita niya ang truck ng babae sa tabi. Samantala habang nasa biyahe ay nasabi ni Jade kay Enya na plano niyang bumalik sa university kung saan pini-preserve ang lahat ng mga libro, mga art at kasaysayan ng mundo. Dahil plano nilang ayusin muli ang lahat kapag natapos na ang pandemya. Hindi nagtagal ay naabutan ni Baxter ang van ni Jade sa Channel Tunnel pero biglang inatake sila ng mga licker na nagkalat sa paligid at maging ang mga pasahero ng van ay inatake rin ng mga nilalang.
Pagkatapos ay nagawang malamon ng mga Laker ang karamihan sa mga Umbrella agents pati ang mga pasahero ng van hanggang sa makapasok sina Jade sa isang sekretong lagusan at iniwan nila sina Baxter sa lugar. Ngunit sa paglalakad ng grupo sa tunnel ay napansin ni Jade na infected na pala ang anak ng mag-asawa. Pagkatapos ay biglang inatake ang lalaking kasamahan nila ng isang halimaw na gagamba at nagmadaling nagtago sina Jade sa isang silid. Pero si Mark ay kumuha ng bakal na tubo at mag-isa niyang sinugod ang higanteng halimaw. Subalit nagawang mahiwa ng nilalang ang katawan ni Mark at si Jade ay pilit na sinarado ang bakal na pinto ng tunnel upang maipit rito ang malaking gagamba. Ang anak naman ni Enya ay tuluyan ang naging infected ng virus ngunit napagdesisyonan ng ina na hindi iwan roon ang bata. Napilitan si Jade na mag-isang lumabas ng tunnel subalit hinihintay na pala siya roon ni na Baxter. Pero ang mga militante ng Brotherhood ay pinagbabaril sina Baxter at si Jade ay hinampas sa ulo na agad na kinabagsak ng babae. Maya-maya si Jade kasama sina Baxter ay dinala ng Brotherhood papunta sa base nila at nakita nila roon na kinulong ng Brotherhood ang daang-daang Zero upang pagtrabahuhin. Pagkatapos ay hinarap sila sa leader ng Brotherhood na si Felix Mort at dahil inakala nitong kasamahan si Jade ni na Baxter ay magkasama niya silang ipinakulong sa isang selda. Hindi nagtagal ang isang Umbrella agent na nabihag ng Brotherhood ay walang awang tinapos nila at ipinakain ang mga parte nito sa mga zombie at sa Mother Zero. Pagkatapos ay inutusan ng Mother Zero ang lahat ng bihag na zombie ng Brotherhood na magtrabaho sa kulungan na hindi mapaniwalaan ni Jade. Sa labis na takot ay nakiusap si Baxter kay Jade na tulungan siyang makatakas ng kulungan at i-report niya sa headquarter nila na patay na siya. Nagawa ngang makalabas ng dalawa sa selda nila at mabilis na pinatumba ni Baxter ang dalawang bantay sa daan. Pagkatapos ay binaril ni Baxter ang lalaking may dalang chainsaw at agad na bumagsak ito. Sinubukan naman buksan ni Baxter ang mga nakalock na pinto ngunit selda ng mga Zero ang nabuksan niya. Gayunpaman ay buong tapang na kinalaban ni Baxter ng mag-isa ang mga zombie na bihag ng Brotherhood pati na ang ilang mga prison guard ng kulungan. Pero si Jade ay sinarado ang mga madadaanan ng Mother Zero at buong lakas na inatake niya ito ng chainsaw hanggang sa mapugutan niya ng ulo ang nilalang. Pagkatapos ay tumakbo si Jade sa kabilang silid upang ilagay sa bag ang ulo ng Mother Zero ngunit ang mga zombie ay pilit na tinutulak ang pinto. Nakakita naman si Jade ng mga granada sa silid at pinasabog niya ito sa pinto upang mapabagsak ang mga Zero. Kalaunan ay nag-regroup sina Jade at Baxter at umakyat sila sa isang tunnel palabas ng kulungan subalit nahila ng mga Zero ang paa ng lalaki, pilit na hinila ni Jade si Baxter pataas subalit nagawa itong mahila ng mga zombie pababa at agad na nilamon. Ilang saglit ay nakalabas si Jade ng kulungan ngunit biglang lumapit sa kanya ang isang aircraft ng Umbrella Corp. Sa taong 2022, nagulat si Al na makitang bahagyang gumaling ang sugat ni Billy sa balikat at mabigat ang kalooban na pinayagan niya ang anak na bumalik sa eskwela. Sa sunod na eksena, kasama si Evelyn ay dumalo si Al sa board meeting ng Umbrella Corp. Pinaliwanag ni Al sa mga board members na ang Joy antidepressant medicine ay naglalaman ng T-virus na ang nakaraang proyekto nila para sa militar. Ngunit kapag na-overdose ang isang tao ng Joy ay nagiging sobrang agresibo ito at naaagnas na tila isang halimaw. Kaya't kailangan nilang iantala ang pag-launch ng Joy hanggang sa maayos niya ang masamang epekto nito. Si Evelyn naman ay pinaliwanag na ang iba pang mga scientist niya ay nadiskubre na ang mga hayop na naturukan ng Joy ay nakokontrol ang pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapakita nila rito ng iba't ibang kulay na imahe. Kaya't kung may ma-overdose man ng Joy ay makokontrol nila ang pag-iisip nito sa pamamagitan ng pagpapakita nila ng mga imahe sa cellphone o sa TV nila. Dagdag pa ni Evelyn na maaari lamang ma-overdose ang isang tao ng Joy kapag nakainom ito ng 20,000 dosage ng medisina. Pero ngayong makakakontrol na sila ng mga pag-iisip ay kikita sila ng hindi lang bilyon kundi trilyon sa pag-launch ng Joy at sumang-ayon na sa kanya ang mga board members. Maya-maya ay nalaman ni Jade na inapala ni Simon si Evelyn nang sinundo nito ang anak sa school na labis na kinagulat niya. Sa isang flashback, si Angel Rubio ay in-interview ang babaeng si Susana na namatayan ng asawa matapos itong makagat ng isang infected na daga. Pagkatapos ay binigay ni Susana kay Angel ang USB drive ng asawa niya na naglalaman ng mga files patungkol sa pagpapasabog ng gobyerno sa unang Raccoon City noong 1998 upang hindi na kumalat sa syudad ang virus. Sa taong 2022 kung kailan inimbitahan si Jade ni Simon sa house party nila ay pinilit siya ni Billy na dumalo sa kasiyahan kahit pa iba ang nararamdaman niya nang dahil sa impeksyon ng virus. Kalaunan pagdating nila sa party ay masayang nag-skate si Billy sa isang skateboard ramp. Samantala si Angel ay nagtungo sa New Raccoon City upang hanapin si Jade ngunit agad na napansin ng lalaki ng mga security agents ng Umbrella.
Pagsapit ng gabi ay dahil sa social media post ng mga kaklase ni Jade ay nahanap niya ang magkapatid sa house party ni Simon. Napunta raw roon si Angel dahil nasa matinding panganib ang nabanggit ni Jade na nakagat ng infected ng virus. Dagdag pa ni Angel na bilang pruweba sa publiko ay kailangan niyang ma-interview sina Jade pati na ang ama nila dahil base sa record ay patay na si Al noong 2009 pa. Nasabi pa ni Angel na maging ang magkapatid ay walang mga birth certificate o mga social security number. Ngunit nang pinilit ni Angel si Billy ay nakita niya sa dalagita ang sugat nito sa balikat at tumakbo sila palayo. Paglabas naman ni Angel ay mabilis na dinakip siya ng mga security personnel ng Muracon City. Sa taong 2036, si Jade ay dinakip ng mga umbrella service security agents at nakita niyang ang commander pala ng mga ito ay si Billy na labis na kinagulat niya. Maya-maya ay dinala si Jade ni Billy sa kalapit na base ng umbrella upang i-interrogate. Tinanong ni Billy sa kapatid kung nasaan ang lokasyon ng university pero mariin na tumanggi si Jade. Pinaalis naman ni Billy ang mga agent sa paligid at inamin niya kay Jade na namatay na ang ama nila nakaraan. Nasabi pa ni Billy na bagaman napakabagal ng epekto ng T-virus sa katawan niya ay unti-unti siya nitong pinapatay. Hinanap ni Billy si Jade upang makita siya muli at ngayong na-detect nila na papunta roon ang team ng university ay tinanggal niya ang gapos ng kapatid upang mapatakas. Nagmadaling kinuha ni Jade ang ulo ng Mother Zero at paglabas niya sa umbrella base ay nakasalubong niya roon ang team ng university. Pagkatapos ay sinakay si Jade sa barko ng university at doon siya masayang sinalubong ni Bea at ni Arjun. Pagsapit ng gabi ay makikita ang napakaraming Zero na nakalubog sa karagatan at walang malay. Kinabukasan kasama ang scientist ng university na si Amrita ay sinimula ni Jade ang pag-eksperimento sa ulo ng Mother Zero. Subalit matapos ang napakaraming iba't ibang test ay napansin ni Jade na mabilis na nawawasak ang natanggal nilang parte ng Mother Zero na kinawalan ng pag-asa ng babae. Naisipan naman ni Jade na ihalo ang laway niya sa parte ng Mother Zero at laking gulat nilang hindi na ito nawasak. Hindi nagtagal ay laking tuwa na madiskubre ng dalawa na ang pulang protina na nakuha nila sa Mother Zero ay may kakayahang mapalayo rito ang T-virus habang ang itim na protina ay may kakayahang mapalapit rito ang virus. Maya-maya ay habang natutulog ang lahat sa barko ay palihim na kumuha si Jade ng isang Zero na nakalubog sa ilalim ng dagat at agad na nagturok siya rito ng pangparalisa. Kinaumagahan ay ginapos ni Jade ang Zero sa laboratory at aksidenteng nakita ito ng anak niya. Pinaliwanag ni Jade kay Bea na kontrolado niya ang sitwasyon roon at sinabihan niya ang bata na manatili sa tabi. Pagkatapos ay habang hawak ni Jade ang pulang protina ay hiniwa niya ang sarili at napansin niyang hindi siya inaatake ng Zero. Ngunit nang napansin ng zombie si Bea ay nagwala ito hanggang sa matanggal ang mga gapos ng nilalang. Mabilis na hinabol si Bea ng Zero at biglang nilamon ng nilalang si Amrita pero ang isang tauhan ng university ay nagawa itong mabaril sa ulo. Inamin naman ni Jade na siya ang nagdala ng Zero sa barko upang pag-aralan na kinagalit ng asawa ni Amrita at agad na pinigilan ni Arjun ang lalaki bago nito mabaril ang babae. Sa taong 2022, si Evelyn ay hinarap si Al kay Angel na binugbog na nila dahil sa alam pala nito ang tungkol sa pagtakas ng aso nakaraan. Inatasan naman ni Evelyn si Albert na torturin si Angel pero nag-aalinlangan siya. Ngunit nang nasabi ni Angel na alam niya ang tungkol kina Jade ay agad na sinimulang torturin ni Al ang lalaki. Samantala pag-uwi ng magkapatid ay dahil nagdududa sila sa mga sinasabi ni Angel ay naisipan nilang maghanap ng mga bagay sa silid ni Al upang malaman kung totoo nga ba ang sinabi ng lalaki sa kanila. Ilang saglit ay nakakita si Jade ng isang dog whistle at ang laptop ni Al sa ilalim ng kama na hindi nila ma-access. Kaya't naisipan ni Jade na magpatulong kay Simon na mahak ang laptop at nakakita sila rito ng sekretong email na planong isend ni Al kay Billy balang araw. Nasabi ni Al sa email na planong dukutin si Billy ng umbrella kaya't kailangang makuha niya ang bag na naitago ng ama at tumakas siya kasama si Jade. Pero si Simon ay ginabayan ng magkapatid upang maiwasan nila ang mga security camera ng bahay hanggang sa mahanap ng dalawa ang family photo nila na naglalaman ng mensahe ng ama. Nakasaad sa papel na ang susi ay ang kinakatakutan ni Jade noon at naalala ng dalagita na kapag natatakot siya ay tinutugtugan siya ni Al ng piano. Agad na pinatugtog ng magkapatid ang piano at nakita nila roon ang clue na sinasabi sa kanila na itulak ang piano at nahanap nila sa ilalim ang itim na bag. Naglalaman ang bag ng mga peking passport ni Jade, ng napakaraming pera at ng isang baril. Pero malakas ang kutob ni Jade na may tinatago pa sa kanila ang ama at minungkahi ni Simon na posibleng nakatago ang mga ito sa basement ng bahay nila. Sa tulong pa rin ni Simon ay natagpuan ng dalawa ang sekretong pinto ng basement ngunit may high-tech na lock ito.
Naisipan naman ni Jade na gamitin ang dog whistle ng ama at paglapit ng alagang aso nila ay iniskan niya ang collar nito sa scanner at nagbukas ang basement. Pagbaba ng magkapatid sa basement ay nakita nilang laboratory pala iyon ng ama nila. Pagkatapos ay nakita ni Jade na nakastock roon ang napakaraming mga vial ng mga dugo nilang dalawa. Kalaunan ay napanood ng magkapatid ang footage mula sa unang Raccoon City kung saan pinag-eeksperimentuhan ni Al ang babaeng si Lisa na may nakakatakot na anyo. Pagkatapos ay nabasa ni Jade sa report ng ama na di gaanong naapektuhan si Billy ng virus ngunit naging abnormal ang kondisyon niya. Napagdesisyonan naman ni Jade na kunin ang computer bilang pruweba ngunit biglang nag-alarm ang laboratory at nag-lock ang pinto. Ilang saglit ay nagsimulang masunog ng lahat ng bagay sa laboratory pero agad na naapula ito ng sprinkler system at pumasok roon si Al. Ngunit matapos malaman ni Jade ang mga nagawa ng ama ay labis na natakot sila sa kanya. Paglapit ni Al ay mabilis na tinutukan siya ni Jade ng patalim at nang hinawakan nito ng ama ay biglang hinampas siya ni Billy sa ulo na kinahimatay niya. Hindi nagtagal nang nagkamalay si Al ay nakagapos na siya sa upuan at ininterrogate siya ng magkapatid. Pinaliwanag ni Al na kahit pa nakagat si Billy ng asong infected ng T-virus ay hindi siya naapektuhan nito dahil tinulungan siya noon ng Umbrella na ma-improve ang genetics nila noong nasa sinapupunan pa lang sila. Subalit kapag nabunyag ni Angel sa Umbrella na naging infected si Billy ay kukunin nila siya. Kaya't kailangan ni Al na maprotektahan silang dalawa mula sa kumpanya at napagpasyahan ng magkapatid na tanggalan ng gapos ang ama. Maya-maya pagbalik ni Al sa Umbrella headquarter ay palihim na tinanong niya si Angel kung sino pang nakakaalam ng tungkol sa mga anak niya. Nang nasagot ni Angel na walang iba ay nag-inject si Al sa kanya ng droga upang atakihin siya sa puso. Subalit dahil pinatay ni Al si Angel na ang magbubunyag kung sinong traidor sa kumpanya ay inakusahan siya ni Evelyn na isang traidor at pinadakip sa mga security personnel. Maya-maya habang nakakulong si Al sa selda niya ay laking gulat niyang makita mula sa isang butas ang kapatid niyang clone na si Bird. Sa taong 2036, ang mga aircraft ng Umbrella Corp ay natagpuan ng barko ng university. Kalaunan ay nadiskubre ni Jade na naglagay pala ang Umbrella ng tracking device sa ulo ng Mother Zero. Sa sunod na eksena ang leader ng university na si Sakim ay nagtungo sa nagawang tent ng Umbrella upang harapin si Evelyn. Sinabihan ni Evelyn ang leader na ibigay sa kanila si Jade kundi ay papalubugin niya ang barko ng university na parang Titanic. Samantala si Jade ay sinabihan si Bea mula sa pinto ng laboratory na kunin sa silid nila ang green bag na naglalaman ng mga bagay na kailangan niya at tumakas siya ng barko dahil ang Umbrella ay plano siyang kunin. Agad na kinuha nga ni Bea ang green bag sa ilalim ng kama habang si Jade ay napagpasyahan ni Sakim na ibigay sa Umbrella kahit pa mariin na tumutol si Arjun. Pagdating ni Jade sa tent ng Umbrella ay laking gulat niyang biglang sumayaw si Evelyn sa harap niya. Pero kinokontrol pala ni Billy si Evelyn at naset up pala si Jade ng kapatid na labis na kinagulat niya. Binunyag ni Billy kay Jade na plano niyang wasakin ang mga libro at lahat ng bagay na naitabi ng university upang mapreserba ang kasaysayan dahil plano niyang lumikha ng mas magandang future nila. Nang kinontrol ni Billy si Evelyn upang sabihan ng mga agents na pabagsakin ang barko at dakpin si Jade ay winasak ng kapatid ang bote na naglalaman ng protina ng Mother Zero. Pagkatapos ay sumugod sa lugar ang napakaraming Zero mula sa ilalim ng karagatan at inatake ng mga ito ang mga nagkalat na security agents ng Umbrella. Maya-maya ay ginamit ni Billy ang tatlong high-tech na drone niya upang pabagsakin ang mga zombie na sumusugod sa kanila habang si Jade ay ginamit ang pagkakataon na yon upang makatakas sa kapatid. Pagdating ni Jade sa daungan ay agad na naghagis si Arjun ng lubid sa kanya upang makaakyat siya pabalik ng barko. Pagkatapos ay kinumbinsi ni Jade si Sakim na pakawalan ang higanteng buwaya nila upang atakihin ito ang Umbrella dahil kapag nakatakas ang mga kalaban mula sa mga Zero ay sila ang tatapusin ng mga ito. Samantala si Bea ay nakababa na ng pangpang at sinimulan ng maglakad palayo. Ilang saglit ay napansin ni Jade at Arjun na umalis si Bea ng barko dala ang bag sa ilalim ng kama. Habang si Billy ay patuloy na kinontrol ang mga drone niya sa pag-atake sa mga zombie subalit pati ang ilang mga security agents ng Umbrella ay napatay rin niya. Hanggang sa mapabagsak ni Billy ang karamihan sa mga Zero pero biglang sumugod roon ang dambuhalang buwaya ng university. Inatake rin ni Billy ng tatlong mga drone niya ang higanteng nilalang pero mabilis na nawasak ng buwaya ang lahat ng mga ito ng napakadali. Maging ang helicopter ng Umbrella ay napatalsik ng nilalang sa dagat pero nagawang makatakas sa lugar ng grupo ni Billy sakay ng isa pang helicopter nila. Sa kasalukuyang iyon ay nakita ni Jade sa pangpang ang ginamit na bangka ni Bea ngunit biglang nahampas sila ng buntot ng dambuhalang buwaya. Hindi nagtagal ay nagising si Jade na nasa pangpang na at nakita niya si Arjun na matinding nasugatan ang kaliwang paa.
Ilang saglit ay biglang hinabol si Bea ng higanting nilalang na labis na kinatakot ng bata. Pero paglapit ng buwaya kay Bea ay naging maamo ito sa kanya, subalit mabilis na inatake ni Billy ng missile ang dambuhalang nilalang ng ilang beses na kinatapos nito. Pagkatapos ay nakita ni Jade sa daan ang anak, ngunit agad na lumapit sa kanila sina Billy at mabilis na tinutukan niya ng baril ang kapatid. Hindi naman mabaril ni Jade si Billy at napagdesisyonan niyang sumuko sa kanila sa kondisyong hahayaan nilang makalayo si Bea. Subalit nasabi ni Billy na hindi na niya siya kailangan at binaril niya ang kapatid bago ipakuha sa mga Umbrella agents ang pamangkin niya. Sa isang flashback sa kabundukan ng Arklay noong 2005, ang tatlong nalikhang clone ni Albert Wesker na sina Bert, Al at Albie ay nagsasagawa ng research sa isang outpost ng Umbrella. Kalaunan pagdating ng orihinal na Albert Wesker ay biglang sinugod sila ng mga Umbrella agents dahil sa iligal na paggamit nila ng pasilidad na iyon, pero mabilis na tinapos niya ang mga ito. Pagkatapos ay sinimula ni Albert na tapusin ang mga clone niya upang hindi sila magamit ng Umbrella, ngunit dahil sa dami ng mga agents na sumugod sa pasilidad ay napilitan siyang agad na tumakas. Ilang saglit ay nadatna ni Evelyn sina Bert at Al sa laboratory at nakita niyang patay na si Albie. Sa taong 2022, nalaman ni Al sa kapatid na kinulong pala siya roon ni Evelyn mula nang nadakip nito sila noong 2005. Nabanggit naman ni Al kay Bert ang tungkol sa mga anak niya, ngunit bigla siyang nilabas ng mga security guard. Maya-maya ay nasabi ni Evelyn kay Al na ayon raw sa pagsusuri ng mga tauhan niya ay nag-inject siya ng napakalaking dosage ng Joy kay Angel upang mamatay ito, kaya't malinaw na sinabotahe nga niya ang interrogation nila sa lalaki. Sa kasalukuyang yun ay tinapos ni Bert ang ilang security personnel ng Umbrella bago ahitin ang balbas at bigote niya at tumakas siya sa apartment na selda niya. Kalaunan ay nagpanggap si Bert na si Al upang masundo sa school sina Jade at Billy. Dinala ni Bert ang magkapatid sa isang diner, ngunit agad na napansin ng dalawa ang kakaibang kinikilos niya. Sa sunod na eksena ay hinintay ni Evelyn ang panghihina ng katawan ni Al nang dahil sa pagiging isang clone at upang kailanganin niya ang dugo ni Billy. Maya-maya pag-uwi ni Evelyn sa bahay nila ay palihim na naglagay siya ng Joy sa wine ng asawa niyang si Diana, pero agad na napansin siya ni Simon. Nalaman naman ni Evelyn sa mga tauhan niya na hindi pa umuwi sina Jade at sinabihan niya si Simon na i-text ang kaibigan niya. Tinext nga ni Simon si Jade at sinabi niya rito ang lokasyon nila. Pagkatapos ay inis na tinanong ng magkapatid si Bert kung bakit kakaiba ang mga kinikilos niya at inamin niyang siya ang tiyuhin nilang si Bert. Pinaliwanag ni Bert na sila ni Al ay mga clone ng orihinal na Albert Wesker na ang lumikha sa kanila. Inis na inalisan ni Jade si Bert, ngunit natuntun sila roon ng mga agents ng Umbrella. Nang lumabas sa likod ng magkapatid ay naharang sila ng mga security agents ng Umbrella, pero si Bert ay napakagaling na tinapos ang tatlo sa mga ito. Subalit ang head security na si Roth ay nagawang magapos si Bert sa kotse at dinukot nila ang magkapatid. Ilang saglit ay dinala sina Jade sa headquarter ng Umbrella at pinasok sila ni Evelyn sa interrogation room kung saan labis na nagkukumbulsyon si Al. Pinaliwanag ni Evelyn sa dalawa na matapos malikha ni Albert Wesker sina Al na ang mga genius na clone niya ay pinabilis niya ang pag-edad nila hanggang 20 years old sa loob lang ng 6 na buwan. Ngunit dahil sa mabilis na pag-edad ay nakakaranas sina Al ng maraming matitinding karamdaman. Pero dahil sa pagiging matalino ni Al ay nakaimbento siya ng lunas sa karamdaman niya, at ito ay sina Jade at Billy. Binago ni Al ang dugo ni Jade upang magamit niya sila na hindi pinaniwalaan ng magkapatid. Subalit mabilis na kumuha sina Roth ng dugo ni Jade at pinaturok nila ito kay Al upang manumbalik ang lakas ng katawan niya na labis na kinagalit ni Billy sa ama. Kalaunan ay binalik ni Roth ang magkapatid sa bahay nila upang kunin ang mga gamit nila at babalik niya sila sa headquarter kasama ni Al. Pero napagdesisyonan ng dalawa na kunin ang bag na iniwan sa kanila ni Al at lumabas sila sa likod ng bahay. Ngunit nakita sina Jade ni Roth at matapang na kinalaban nila ang lalaki. Sinabihan naman ni Billy si Jade na tumakas na ng lugar habang patuloy na inaatake niya si Roth. Samantala si Bert na nabalik sa headquarter ay pinangakuan ni Evelyn na bibigyan ng sariling bahay upang makapagsimula ng bagong buhay kung magtatrabaho siya sa panibagong Tyrant Secret Project ng Umbrella. Hindi nagtagal ay ni-report ni Roth kay Evelyn na si Billy pala ang nakagat ng aso nakaraan na kinagulat ng babae. Agad na sinuri ni Evelyn si Billy at nalaman nilang walang epekto sa dalagita ang impeksyon ng virus. Sa kasalukuyang iyon ay nagtungo si Jade sa bahay ni Simon at kinuwento niya ang lahat sa kaibigan upang magpatulong rito. Nabanggit pa ng dalagita ang tungkol sa Joy Medicine na nagkataong nakakuha si Simon ng ilang tableta. Pagkatapos ay napansin ni Simon na nahiwa ni Diana ang kamay niya pero wala itong maramdaman.
Inis na tinawagan naman ni Simon ang ina upang tanungin siya kung bakit niya pinainom si Diana ng droga. Inamin ni Evelyn na madalas na nagagalit sa kanya si Diana dahil sa pagiging abala niya sa trabaho. Ngunit nang napagdesisyonan ni Diana na lumayo sa kanya na kasama si Simon ay napilitan siyang painumin ito ng droga. Ilang saglit ang tauhan ni Evelyn ay nag-inject ng adrenaline kay Billy pero sinaksak ng dalagita sa mata ng lalaki ang syringe at galit na inatake niya rin si Evelyn bago tumakas ng pasilidad. Subalit habang nasa daan ay biglang nakakita si Billy ng mga nakakatakot na halusinasyon hanggang sa makita siya ni Bert at pinakalma siya ng tiyugin. Nasabi naman ni Bert kay Billy na bago sila umalis ng gusali ay kailangan nilang iligtas si Al dahil mahal siya ng ama niya kahit pa napakarami nitong nagawang kamalian. Kalaunan si Simon ay tinulungan si Jade na makapasok ng Umbrella Headquarter at pagpasok nila sa silid kung nasaan si Al ay pumasok rin roon sina Billy. Sinabi ni Billy sa kapatid na kailangan nilang isama ang ama palabas ng gusali subalit nagsimulang mag-lockdown ng headquarter. Habang hinahanap naman ni Roth at ni Evelyn sina Billy ay nagtago ang grupo sa isang silid. Subalit nakakita uli si Billy ng halusinasyon kaya't naatake niya si Jade at nakagat niya sa kamay si Simon. Agad na lumapit si Simon sa ina ngunit matapos makita ni Evelyn na nakagat siya ni Billy ay mabilis na binaril niya ang binatilyo sa ulo. Sina Bert at Al naman ay binaril ang mga Umbrella agent sa paligid at kasama sina Jade ay nagmadali silang tumakbo palayo. Subalit dahil sa dami ng nagkalat na Umbrella agent sa gusali ay napilitan ang apat na magtago sa kalapit na laboratory. Pagkatapos ay lumikha roon sina Bert at Al ng bomba. Sinabihan naman ni Al ang kapatid na itakas sa gusali ang mga anak niya at iwan siya roon upang pasabugin ang bomba nila. Binigay ni Al kina Jade ang contact number at address ni Ada Wong at kahit mabigat sa kalooban ay sinama nga ni Bert ang magkapatid. Kalaunan pagpasok ni na Evelyn sa laboratory ay pinagbabaril niya si Al ng ilang beses. Pero mabilis na napasabog ni Al ang bomba na nagawa nila na kinawasak ng malaking parte ng Umbrella Headquarter. Maya-maya ay makikitang na-rescue ng mga paramedic si Evelyn mula sa pagsabog habang si Bert ay pinagmaneho sina Billy at Jade palabas ng Muracon City. Subalit dahil nawasak ang glass tank ng Tyrant ay nakalabas rito ang halimaw. Dito na nagwawakas ang astig na istorya ng palabas mga Juan. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.